Gustong ipasabay ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 midterm election ang plebisito para sa isinusulong na charter change. Pero ang panukalang baguhin ang ilang probisyong pang-ekonomiya, pareho pa ring nakabinbin sa Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Matapos pirmahan ang ilang batas sa ceremonial hall ng palasyo kanina, mga senador naman ang pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sumentro sa charter change ang meeting na dinaluhan ni Senate President Mig Zubiri at 11 pang senador. Dito raw sila sinabihan ng Pangulo na gusto niyang isabay na lang sa midterm election sa 2025 ang plebisito sa Chacha. Mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025 elections dahil napakaklaro, kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Inatasan na raw ni PBBM si Senator Sonny Angara na pag-aralan ang legalidad nito para makumbinsi ang Commission on Elections na isabay na lang sa pag-imprenta ng mga balota ang mga tanong sa plebisito. Kailangan kasing isama sa balota ang panukalang amendments. Sa back page ng balota, kasama ng mga party list representatives, kasi sa likod yun na maglalagay po doon ng isang rider question on the Constitution, on the amendments of the Constitution. Kung schedule ng COMELEC ang titignan, 2 eleksyon pa ang nakalinya sa susunod na taon, ang midterm elections at barangay elections. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakahanda pa rin sila kung gusto talaga ng Pangulo na isabay pa rin ang plebisito dahil kakayanin daw ng mga bagong makina na magbasa ng yes or no vote para dito. Mas maganda nga dahil wala namang dagdag na gastos. Although may legal issue, ang legal issue pwede ba talaga isama ang isang national and local election sa isang plebisito lalo pat pagbabago ng saligang batas. But then, ako naniniwala ako nakikilalanin kahit ang ating kagalang-galang na Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na gawin itong bagay na ganito. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa Senado at Kamara ang resolution of both houses o RBH number 6 at 7 na nagsusulong sa 3 economic amendments. Pero sabi ni Zubiri, malinaw ang direktiba ng Pangulo na bersyon nila sa Senado ang dapat masunod at i-adapt ng Kamara. Target daw nila itong ipasa bago mag-May 25 pero bahala pa rin daw si Senator Sonny Angara pagdating sa deadline. It will be taken up as by the Senate body, like a committee of the whole. It will be in the chamber, but we're planning to do it in the mornings para hindi magkasabay sa 3 p.m. sessions namin. Nanindigan din ang liderato ng Senado sa paraan ng pagboto na hiwalay ang 2 sangay ng Kongreso pagdating sa Chacha. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. It's voting separately. Ayon naman sa liderato ng Kamara, hindi sila nagmamadaling palusutin ang Chacha, pero malinaw daw sa kanila ang direktiba ng Pangulo. Kaya target daw nilang tapusin ang deliberasyon sa lalong madaling panahon. Kakailanganin pa ba natin antayin ng deadline? Ang mahalaga, we need to start and we need to start fast. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.